Kumain ka ng Madre de Agua. Maputi kasi kaya hindi natin binibitaw para hindi maramihan yung Madre de Agua. At minsan sinusuga rin natin to kada mga maga hanggang tanghali, sinusuga natin sa mga damo. Yan, sulit sa ganyan, sinusuga natin sila para kahit pa paano yung ating native hindi naman totally 100% organic, 80% organic yan, kasi nagbibigay rin naman tayo ng konting feeds. Yan, tingnan nyo naman yung ano natin, native pig natin na halos 80% organic yung ating pinapakain, pero gaganda ng katawan, no? At ito yung kanilang Madre de Agua na binibigyan natin kapag tanghali o 10 AM hanggang 2 PM nagbibigay tayo niyan. Tapos bago natin sila pakainin, no? So bibigay na natin to, ibababa lang natin kasi binitin natin siya kanina. Ayan, nakabitin siya. So ayan, bababa na natin ngayon para makain nila. Hindi natin bababa ng gusto, ayan, para masimot nila, tapos mamaya ibababa natin ng sagad ulit para makain naman nila yung bandang itaas. Sarap na sarap sila dyan. Mataas kasi ang protein ng Madre de Agua. Tara, punta natin yung 10 piraso na baitlin doon. Ito lechonin na kasi kayo. Maganda na siya. Nasa 16 kilos na siya. Kaya pwede na siya pang-lechon. Ito na rin yung ating 10 biik. Ayan. At ayan, nakahanda na yung kanilang pagkain ng Madre de Agua. So, sanay na rin sila. 80% organic na rin sila. Ayan. Pinapakain natin sila ng alas 6 ng umaga. So, pagdating ng 10, 11, or 12, kapakain natin sila ng Madre de Agua. At pagdating naman ng, ng 3 PM, papakainin naman natin sila ng kanilang konting feeds at yung ating ginawang organic na pagkain o yung sapal ng nyog na ating ferment. Mamaya papakita ko sa inyo yung ating pinapakain na fermented na sapal ng nyog. So ngayon, papakainin muna natin siya ng Madre de Agua. Ayan. So may tali yan dito. Ayan, may tali. Ayan. Nakakonect doon. Kinukuha natin ng umaga para malutong pa yung dahon. At para naka-ready na pagdating ng tanghali. Kasi pag tanghali pa tayo kumuha, maaaring nabilad na sila ng init. So ayan, ibababa lang natin siya na hindi naman babang-baba talaga. Ayan, yung maabot lang nila. Ayan. So sanay na rin sila kumain yan, kaya yung mga katawan nila talagang magaganda at yung laman nila talagang masarap talaga. Perfect pang lechon talaga. So mamaya pag naubos na nila yung bandang baba, mga alauna, ibababa naman natin uli para makain nila yung bandang taas na yan. Masarap na sarap sila sa Madre de Agua. Kahit yung ating mga alagang manok talagang kumakain din ng Madre de Agua. Ito guys, mga Kasaldis TV, walang problema sa atin yung Madre de Agua dahil marami na tayong tinanim na mga puno nito. Nasa 200 puno yata. So talagang marami tayong supply ng Madre de Agua.
So ayan, naglalakihan na yung puno, pinuto lang natin dahil yan ang mga magandang taas ng Madre de Agua. Ayan. Kita nyo kung gaano kadami yan at ipapasyal ko kayo. Ayan. Ayan. Nananariwa kasi lagi natin kinukuha kaya laging sariwa yung talbos. Parang talbos ng kamote yan eh. Pag lagi mo kinukuhaan, laging sariwa yung talbos niya. Kasi mas tutubo na naman uli yung kanilang mga sanga na pinagkuhaan natin. So ayan, napakarami. Ayan. Kita nyo kung gaano kaganda at gaano kasariwa yung ating mga Madre de Agua. So dito tayo sa isang area. Ayan. Kita nyo naman yan. So dito tayo. So ayan ang ating Madre de Agua. Hanggang dun. Ayan. At marami pang mga nakatanim pa sa paligid nito. Sa likod meron pa. Doon sa ibang area meron pa. So dito pa lang marami tayong pan-supply ng ating Madre de Agua. Kaya healthy ng ating mga baboy, manok. At malaking tipid natin sa ating pagpapakain ng ating mga native pig. So ito yung proseso natin na fermented sapal na pinapakain natin sa ating native pig. Ayan. So ito yung magiging itsura nya. Ito yung sinisimulan natin pakain ngayon. Ayan. So na-ferment ko siguro ng mga 20 days na or 20 days up. Ayan. Kaya maganda na siya. Amoy bukayo na siya. So ayan, nagawa na natin yan. Yan ang pinapakain natin ngayon. At nakaubos na nga tayo ng ng 4 na drum. Ito yung mga malinis na uli lalagyan. I-istakan uli natin to ng sapal ng nyog na ating pinerment. Ayan, ubos na yan. Napakain na natin yan. So may bakante na naman, kaya kailangan na naman natin kumuha ng sapal ng nyog para i-ferment. So may natitira pa tayong 3 drum, kaya matagal-tagal pa to. Mga abutin pa to ng 1 linggo mahigit, kaya kailangan na natin mag-ferment uli. So ito yung 1 drum natin, puno pa to. At meron pa tayong orokan, ayan. Puno pa rin yan. At yung isa na yon, yung kasalukuyang pinapakain natin ngayon. Ayan. So ito, maaaring ito tatagal to ng 4 days, 5 days. Ito mga 2 days, 3 days nga lang to eh. Siguro yun, mga 4 days tatagal yan. So kaya kailangan na natin uli mag-stock ng fermented sapal ng nyog para sa ating 80% native pig. So pagkatapos ng 1 drum na yon, ito naman ipapakain natin. So ayan, medyo madilim, no? Ilawan natin. O ayan. So na-ferment na natin yan ng halos 10 days. Kaya pagkaubos yun, tamang-tama, ito iaabot na to ng 2 weeks. So perfect na siya ipakain sa ating native pig. Sa biik or sa inahin, sa mga dumalaga, sa mga lechonin, saktong-sakto yan guys. So ayan. At ito pa isa, ayan. Inawisan siya, oh. Ayos na ayos yan, oh. Sinasabing good bacteria. Ayan, oh, napakabango yan. Kaya gusto ng native natin yan. So yun yung pinapakain natin guys na sa ating native pig. Kaya sinabi natin na 80% organic. Dahil bukod sa pagsuga ng ating mga native na baboy sa damuhan, pinapakain pa natin sila ng Madre de Agua
at yung sapal ng nyog na ating pinerment sa pamamagitan ng molasses at asin at tubig. So ayan, parang tinapay oh. Tignan nyo guys. Ayan. Ayan yung molasses. Nag-brown na brown. So perfect na perfect yan guys. Guys, ito na guys yung fermented sapal natin na may konting feed. Ayan, naamoy nila oh. Kaya bentagal nila. Gusto na kumain. Naamoy nila. Ayan, fermented. Ayan. Ayan na. Gusto nila yan guys. Ayan ha. Ayan. Ayan yan guys yung sapal na nilagyan natin ng feeds. Ayan, napakatakaw nila yan guys. Tignan nyo, gigil na gigil nyo. Ayan guys, kinakot na natin. Tignan nyo kung paano niya ubusin yan. 80% organic pig natin. Ayan guys, ang ganda na katawan. Talagang healthy yan. Napakainin natin lahat yung ating alaga ng ganyan pagkain para tayo makatipid ng malaki at higit sa lahat mas healthy pa yung meat na makakain natin. Ayan, tignan yung mga meat natin. Pakainin natin siya ng fermented sapal. Ayan, with confit bits. Ayan, tignan nyo. Ayan o. Maya lang ubos na nila yan. Ayan. Okay. Sabi na mamaya yan. Pagsimulan sila dito o. Pamata o. Bilat. Halos 60 to 70% na sapal yan. Tapos binibigyan pa natin sila ng Madre de Agua, kaya ang ating pig ay almost 80% organic. Mamaya babalikan natin yan, ubos na lahat yan. Ito lang guys, bibigyan natin to. Ganon din pagkain, pare-pareho sila. Kahit may anak yan, may biik. Yan pa rin ang pagkain natin guys sa kanya. So walang spoil dito, walang special, pare-pareho sila. Ayan guys oh. Sumasalo na rin yung mga biik dyan, tumitikim-tikim na rin. At least pag winalay natin sila, hindi na tayo mahihirapan ng pagkain ng sapal. Pero pag biik pa, siyempre bibigyan pa natin sila mas mataas na porsyento na feeds. At unti-unti yung sapal, bibigyan natin siya hanggang sa tumaas na rin yung porsyento ng sapal ng nyog. Ayan, tumitikim na rin sila guys. Ayan. Ito rin guys yung ating crossbreed na inahin. Ayan, 50-50 to. Durok at saka native. Ayan. So, ganun pa rin. Papakain natin sa kanya. Ito guys, na pabulugan na natin to. So, malalaman pa natin kung magtutuloy yung pagbubuntis niya. So ngayon mga 1 week pa lang itong napabulugan. Sana magtuloy. At ayan, kakainin din natin siya ng sapal ng nyog. Ayan dito guys. Ayan lang. Ayan. Ayan, gusto niya rin yan guys, yung sapal. Basta may pizza konti. Ayan, kasi ang nagpapasarap dito guys, yung molasses at asin. Ayan. Sa mga nakaraang vlog ko, makikita nyo naman kung paano ko tinimpla. Doon makikita nyo kung paano ko ginawa yung fermented sapal ng nyog. Ayan siya guys, gusto niya yan. Mamaya lang ubos na sa kanya. Ganon din sa ating barakot, dumalaga na nandun. Ayan, yan din papakain natin dyan sa kanila. At yan yung Madre de Agua natin na napakalago. Napakalaking tulong din sa atin yan guys. Lalo sa pag-alaga natin ng mga hayop. At lalo sa native na baboy.
at sa ating mga manok. Ayan. So mamaya titignan natin kung naubos ba nila yung mga binigay natin na sapal ng nyog o na ating pinerment. Tara guys, balikan natin kung naubos ba ng mga native natin yung binigay nating sapal. Ayan. Oh, simot na simot. Ayan, bondat din sila. Oh, bondat. Ayan, nalaki lang siya, no? Ayun, lalo isang to. Ayan, bondat. Ayan, itim, laki din. Oh, wala natira guys. So, ganun nila kagusto yung fermented sapal ng nyog. Dito rin, yung mga biik dito. Ayan. Oh. Ayan, ang lalaki ng tiyan. Oh, bondat. Oh, bondat. Ubos. Ayan. Walang ebidensya. At bigyan mo pa yan ngayon, kakainin pa nila yan. Pero hindi na natin bibigyan. Bukas ulit. Ubos. Ngayon lumot pa. Ito rin. Ayan. Halos masimot na. Mamaya simutin niya pa yung tira-tirang konti niyan. Ayan. Ubos na. Ayan. Ito ating inahin na may biik. Tignan natin crossbreed na inahin na pinasampahan natin kung naubos niya. Nangihingi pa. O ayan, walang ebidensya oh. Nangihingi pa yan. Ayan, simot-simot. Diba? Ito rin si Tisay. Tignan natin kung meron. Tira. Ayun. Simot din. Oh, nahihingi pa. Ito naman yung ating kabarako, si Kanor. Ito si Kanor, ayan, oh. Huli natin binigyan. Oh, ayan, oh, simot na rin. Ayan, sama ng tingin. Si Kanor. Ito naman tayo sa isa kung naubos ba. Ito yung isang buwan buntis natin na inahin. So, simot din. Ayan, laki ng tiyan. Mahiga na lang. So, ayan. Nakita naman natin kung gaano nila kagusto yung sapal ng nyog na pinerment natin sa pamamagitan ng asin at molasses. So, yun ang nagiging 70% na hinahalo natin sa feed sa 20 o 30%. At sabayan pa natin ng Madre de Agua na papakain natin sa merienda, sa tanghali, at bukod pa yung suga. So kaya masasabi natin na ang ating native pig ay 80% organic na. So yun guys, maraming salamat. At naway nakapag-share ako ng isang munting paraan para makatipid. At higit sa lahat ay maging masarap yung karne na may bibigay natin sa ating mga bayan.